Sama-sama tayong magiging Saksi! Pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang paglaan ng mahigit 200 milyong pisong pondo para sa mga nasalanta ng baha at landslide sa Mindanao. Saksi si Ivan Mayrina. Sa nakalipas na mga linggo, kaliwat ka ng baha at landslide ang naranasan sa Davao Region. Kasunod yan ng matitinding pagulan doon, dulot ng shear line at trough ng low pressure area. State of calamity na sa ilang bayan pati sa 23 barangay sa Davao City. Bilyong-bilyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala na natanaw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Himpapawid. Bagamat hindi pa matiyak ang saktong halaga hanggat hindi humuhupa ang mga baha. May mga barangay pang hindi maabot dahil sa nasira mga tulay at kalsada. So wala pong ibang, mayroon naman pong madadaanan but it will take 4 to 5 hours para po makapunta sa sitios. So yung mga relief goods po natin, ginagawa na lang po ng paraan. Pag medyo okay na yung tubig, gumagawa tayo yung parang balsa. Pero pag mataas po ay yung hinihila na lang po ng PC ng ating mga rescuer. Gumagamit din ng air assets sa militar at pulisya para maipadala sa mga apektadong residente ang relief goods at hygiene kits. Utos ng Pangulo sa DPWH, bilisan ang pagkukumpuni sa mga nasirang tulay at kalsada. Pinatitiyak din niya na makarating ang ayuda sa libu-libong pamilyang inilikas. I'm a little concerned about those kasi nga nabaha yung evacuation center na kung saan-saan na lang napadpad. We have to do something extra for them. Kasi, pero ang hirap hanapin. And then saan natin talaga ilalagay. But at least, at the very least, makareceive sila ng assistance. Naglabas din ang perang Office of the President na personal na inabot ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan. Gets to the point na hindi lang pagkain ang kailangan ng tao, that they need to buy other things. And that's why I released the 265 million to make sure that that phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao. Sa situation briefing sa Pangulo ay diniin ng Defense Secretary na kailangan ng mga bagong diskarte, mga bagong plano at relokasyon ng mga komunidad. The areas that were inundated and the infrastructures there should not be there anymore because they will continue to be affected by landslides and flooding. So it will also need relocation of communities. Mga paraan at infrastrukturang mas angkop sa nagbabagong klima naman ang mungkahin ng DNR. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, posible pa rin ulanin ang ilang bahagi ng Mindanao bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may tsansa na ng ulan sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region, kasama na ang Davao de Oro kung saan nangyari ang landslide kagabi. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Mindanao pagsapit ng hapon. Magpapatuloy ang tsansa ng ulan hanggang Biyernes pero bahagyang mababawasan sa Sabado. Sa ibang bahagi ng bansa naman, may mga kalat-kalat na ulan sa Visayas, Mindoro Provinces at Palawan bukas. Sa Metro Manila, maalinsangan at mababa ang tsansa ng ulan pero mag-monitor pa rin ang mga advisory. Easterlies at mahinang amihan ang patuloy na nakakaapekto ngayon sa bansa. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Ilocos Norte at ilang kalapit probinsya kaninang tanghali. Pinag-iingat pa rin ang mga residente sa posibleng aftershocks. Ating saksihan! Labas! 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 Nagtakbuhan palabas ang mga bata kasamang isang babae na nasa isang pet store sa gitna ng pagtama ng 5.4 magnitude na lindol sa Pagudpud, Ilocos Norte, bandang alas 12 ng tanghali kanina. Sa lakas ng pagyanig, natapon na ang tubig sa loob ng ilang aquarium. Ramdam din ang lindol sa bayan ng Sarat kung saan nagbagsakan ang mga bato mula sa pader ng Santa Monica Church. 2 imahe ng santo ang natumba roon. Ayon sa caretaker ng simbahan, naglilinis sila nang maramdaman ang pag-uga ng lupa. Wala naman daw nasaktan. Mga bricks na hulog doon sa taas. Yung mga dustpan, mga timba, tinamaan ng mga bricks na durog. Naglabasan din ang mga empleyado sa Kapitolyo ng Ilocos Norte.
Ganyan din ang sitwasyon sa Lawag City Hall. Nag-inspeksyon na sa mga gusali ang Lawag City DRRMO. May ilang nakaramdam ng hilo at takot dahil sa pagyanig. So far, naman wala pang reported damages or monitored. We are ongoing kasi yung assessment ng mga agencies. Naramdaman din sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region ang pagyanig. Tulad sa Baguio City, kung saan kinansila ng isang universidad ang pasok ng mga empleyado at estudyante. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa Pagudpud, Ilocos Norte. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 30 kilometro. Naramdaman din ang pagyanig hanggang sa mga karatig na probinsya tulad ng Abra, Ilocos Sur, Isabela at Cagayan. May 4 na naitalang aftershocks base sa huling datos kaninang alas 4 ng hapon. Pinag-iingat pa ang mga residente sa mga apektadong lugar sa posibilidad ng dagdag na aftershock. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Ipasasumpina ng komite sa Kamara si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Saksi si Jonathan Andal. I move for the issuance of subpoena to Pastor Kibuloy to appear on this committee. So move, Mr. Chair. The motion of the Honorable Pimentel is approved. Tuluyan ng ipasasabina ng House Committee on Legislative Franchise si Pastor Apollo Kibuloy, ang honorary chairman ng SMNI o Sunshine Media Network International. Ito'y matapos hindi siputin ni Kibuloy ang pagdinig kanina sa Kamara tungkol sa panukalang batas na gustong bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga isyu ng umano'y pagpapakalat nito ng fake news, red tagging at paglipat ng ownership nito ng walang basbas ng Kongreso. Pero paano kung hindi pa rin sila siputin sa susunod na pagdinig ni Kibuloy? After the subpoena, if Pastor Kibuloy does not appear, then we will be constrained to move for a contempt order. And after hindi pa rin siya sisipot, yun na yung warrant. It's about time na paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ng diretsyo si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang. Wala rin sa pagdinig ang Pangulo ng SMNI na si Marlon Rosete dahil masama raw ang pakiramdam kaya nagsumite ng medical certificate. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy. Sa ngayon, suspendido pa rin sa Free TV ang SMNI pero gusto ng mga mambabatas na masuspindi rin ito online. Nagpapatuloy daw kasi sa mga online platform ang mga show ng SMNI. Kahit na suspended na, parang wala silang pakialam. Kahit na suspended kami anyway, andyan na social media. So ano po ba yung magagawa doon ng NTC, Mr. Chair? Should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC for suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that. Currently, we are amending our charter to include on-demand online applications as well as streaming applications po, social and other social media platforms to be under our jurisdiction. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Patong-patong na reklamo ang isinampa ng Grupong Manibela sa Ombudsman laban sa mga opisyal na nagsusulong ng PUV modernization. Nahaharap sa reklamong paglabag sa konstitusyon, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct ng mga opisyal ng gobyerno, grave threat at coercion, sina Transportation Secretary Jaime Bautista, LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Gualis III, Solicitor General Menardo Guevara at ilan pang opisyal. Giit ng Manibela, dapat silang maalis sa pwesto matapos paboran umano ang ilang banyagang kumpanya at puwersahin ng mga driver at operator na bumuo ng kooperatiba. Ay kay Secretary Bautista, pag-aaral nila ang mga alegasyon, oras na makatanggap ng kopya ng reklamo. Ang sabi naman ni Guevara, ginampanan lang ng Solgen ang kanilang mandato sa ilalim ng batas. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng iba pang opisyal. Pinalisa sa pwesto ang 5 airport police sa NAIA matapos sila ireklamo ng extortion ng isang Chinese national. Saksi si John Consulta, exclusive! Eksklusibong humarap sa GMA Integrated News ang Chinese national na umano'y kinikilan ng 5 airport police ng Manila International Airport Authority o MIA.
Kwento niya, pasado alas 6 ng gabi noong linggo, February 4, hinatid niya ang isang kaibigan sa gate 2 ng Terminal 3. Doon, bigla na lang daw siyang pinilibutan ng 5 lalaki na kulay asul ang uniforme na nagpakilala raw na miyembro ng airport police. They just want original copies, or original passport, How did they say that they want money? They were using the translation software on the phone, and on the fourth floor, and ask for money. Sa takot, napilitan daw siyang ibigay ang hinihinging halaga, pero agad din daw siyang nagsumbong sa pulisya pagkatapos nito. 还有照片的事情，就是要申请那个照片，对吧？对。About photo, he hoped those three guys, those guards, can delete photo on their phone. Yes. Otherwise, he is scared in the future they're gonna do something to these Chinese. Because the pictures has his face. Kasamang aviation security group ng PNP, pinuntahan nila ang gate 2 at lugar sa 4th floor sa Terminal 3 kung saan siya dinala. Pero wala roon ang mga tinutukoy niyang airport police. Pero nang makita ang CCTV footage sa NAIA Terminal 3, positibong naituro ng dayuhang biktima ang mga airport police na nang extort umano sa kanya. Ito po ay may ranggo na airport police officer 2 na siguro yan ang team leader nila at saka 4 po na airport police officer 1. Yun po, bali 5 po sila lahat. Ang statement po ng kanilang pinaka-station chief doon, wala na po doon yung mga tao na yon. Kaya po, hindi po natin sila na-aresto during the time. Ayon sa PNP AFC Group NCR, sa ngayon, isang importanteng elemento na lang daw ang kulang sa kanilang isinampang reklamo. Sa ngayon sir, wala pa po naibibigay po ang MIAA patungkol po doon sa request namin na extracted copies ng footages ng CCTV ng Terminal 3, sir. Yun po ay pina-follow up pa rin namin hanggang ngayon para po may submit po sa prosecutor at para mapagtibay po ng mas mabuti yung aming kaso. Sabi ng MIA, sinibak na nila ang 5 airport police matapos ang reklamo ng Chinese national. Nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon sa insidente at nire-review na rin ang kanilang mga CCTV. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Higpitan pa ng Department of Foreign Affairs ang pagbabantay sa mga dayuhang nagtatangkang kumuha ng Philippine passports. Saksi si Rafi Tima. May babalik na raw ngayong taon sa pre-pandemic level ang bilang ng mga passport appointments ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo. Noong nakaraang taon, halos 2.5 million ang bilang ng mga passport slots na inoffer ng DFA. Ngayong taon, inaasahang tataas daw ito. Sa ngayon, wala na raw backlog para sa appointment at printing ng mga pasaporte. Today, passport applications can be efficiently completed in a matter of minutes rather than hours as before. Sa gitna ng pagdami ng mga kumukuha ng pasaporte, ang paghihigpit naman ng mga consular offices sa mga dayuhang nagtatangkang kumuha ng Philippine passport. Karaniwan daw itong ginagawa ng mga dayuhang nais gamitin ang pasaporte ng bansa para sa iligal na gawain. Here in Siana alone, we were able to identify and prevent at least 58 attempts. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo saksi. Iginiit ni King of Talk Boy Abunda na walang kinalaman sa prenuptial agreement ang hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng ganyang kasunduan ng ilan bago magpakasal? Saksi, si Marie Sumali. So, antabayanan niyo po ang Sa kanyang pagkumpirma kahapon sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque, agad din pinabulaanan ng King of Talk na si Boy Abunda ang haka-hakang prenuptial agreement daw ang naging mitsa nito. Ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is and it was an issue unless nabago po yung kwento. So it was not a problem because it was not an issue. To be fair to Dominic, it was not an issue for Dominic. Pero ano nga ba ang prenuptial agreement? Ayon sa family lawyer na si Attorney Gabby Concepcion, ito ay isang kasunduan na pinapasukan ng isang babae at lalaki na ikakasal.
para ito mag-govern kung ano ba ang magiging kasunduan nila at patakaran insofar as their property is concerned. Ilang kilalang personalidad ang nagkumpirmang meron silang prenuptial agreement. Kabilang na dyan ang mag-asawang Senador Cheese Escudero at Heart Evangelista. In our case, prenup, which is a complete separation of property, meaning what's hers is hers, what's mine is mine. Depende sa pag-uusap pero kadalasan pasok sa kontratang ito ang lahat ng ari-arian, negosyo, kita sa trabaho, kahit mga mana, pati na utang ng dalawang panig. Pero bakit nga ba mahalaga ang may prenup? Kasi kung walang prenup, base sa family code, pag kinasal kayo, lahat ng property na ari-arian ninyo bago kayo ikasal, halos lahat ng property na i-earn mo ay magiging property nung mag-asawa. Kunwari ako, bago ako ikinasal at meron akong mana na 100 million, kung may mangyari sa amin at naghiwalay kami, at magpapartihan kami ng property, yung 100 million na yon, 50 sa akin, 50 sa kanya. Which is why a lot of people don't like it. Nagkakaroon ng baka kaya ka pinakasalan kasi mayaman ka, siya hindi. Ang problema raw dito sa Pilipinas, hindi pa gaanong tanggap ng mga tao ang mga prenuptial agreement. Kasi nga naman daw, it takes the romance out of a marriage. Kung minsan naiinsulto yung mga partido, bakit akala mo ba pinapakasalan kita dahil mapera ka at ang habol ko lang ay pera mo? Paalala ni Attorney Concepcion, maituturing lamang na epektibo ang prenuptial agreement kung nakasulat ito, pirmado at may consent ng dalawang partido at ginawa bago ikasal. Dapat din ay rehistrado sa civil registry kung saan kinasal at sa property registry kung may ari-ariang nakasaad. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. May magbabalik na karakter para sa Encantadia Chronicles Sangre. Excited na si Solen Yusuf. Nagaganda uli bilang si Cassiopeia. Handa-handa na raw si Solen na balikan ang iconic role na unang reyna ng Lireo na siyang nagati-hati ng inang brilyante sa 5 bahagi. Ginagawa na raw ang script na dapat abangan ng fans. Kahit busy sa showbiz at endorsements, prioridad ni Solen ang kanyang 2 anak. Pero may plano pa ba siyang dagdagan ng kanilang mga supling? 2 lang. Kota na ako. May perfect na Valentine's Day gimmick para sa mga cat lovers na may mga ex-lovers sa isang shelter sa Amerika. At approve agad ang leave sa Valentine's Day ng mga single na empleyado ng munisipyo ng Basud, Camarines Norte. Ating saksiyan. Boba eyes, cutie whiskers, perfect fur. Sino ba naman ang hindi manggigigil kung ganito ka-cute ang pusa pero may overpopulation na raw ang feral cats o pusang gala sa ilang lugar sa Amerika. Kaya ang pinupush ng isang animal shelter sa New Jersey, ipakapon ng mga pusa. Pero ito ang twist, ang mga ikakapon na pusa pwedeng ipangalan sa iyong ex. For a $50 donation, really anyone can send in the name of one of their exes. And that community cat will be spayed or neutered, vaccinated, ear-tipped, and then released back out to the community. Sabi nga sa kanta ni Taylor Swift, karma is a cat talaga. The most common names sent in are Jeff, Mike, Ian, and Tyler. So those are the 4 most common ex names sent in. I think my favorite is Gaslight Guy. Ang mga next level ang inis sa ex, sa ipis naman ipinapangalan. Ang kampanyang ito, 2011 pa nagsimula sa isang zoo sa New York at nakaipon na sila ng mahigit $1 million o 61 million pesos. Deadma muna tayo sa mga ex. Dito naman tayo sa mga single ngayong Valentine's. Kung gustong mag-leave sa mismong araw ng mga puso, approve na raw agad kung empleyado ka ng LGU ng Basud, Camarines Norte. Ang goal daw niyan para mahanap nila ang kanilang ka-forever. Kung di mo trip mag-leave, pwede naman daw itong i-convert sa isang araw na sahod. Single pero gusto mag-explore, baka ito na ang right destination. Library sa Kamalig Albay kung saan pwedeng makipag-blind date with a book.
Pagpasok pa lamang may naghihintay na sa iyong mystery book. With matching ballpen, chocolates at sweet messages pa yan ha. Ayon sa LGU, layunin ng programa na maibalik ang interes ng mga tao sa pagbabasa ng libro lalo na sa kabataan. Magtatagal yan hanggang sa pagtatapos ng buwan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.